May tanong sa akin. Good morning po. Ang utang ko po na 5,840, pag sinampa na po sa small claims, magiging 15K na daw po. Kasi po, marami daw pong charges, sabi ng abogado. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin kung may katotohanan po ba na pagkaya na isampa na sa small claims court, no, madadagdagan na po ng mga charges, lalaki na yung inyong utang. No, kasi kadalasan yan ho ang panako ng mga bugo at abusadong online lending apps na to no. Dito sa video natin, aalamin po natin yan. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe. So, ang ano nyo nga po is, yung utang nyo po is 5,840. So, sabi, pagka daw po yan inapunta na sa small claims court, magiging 15,000 na. No? Kasi daw, marami daw pong charges, sabi nung abogado. O yun, okay. Napakalaki yung kalokohan nun. Nagtataka naman ho ako, paano nyo nakausap yung abogado? No, ito lang ho yan kasi. Kung yan po itungkol sa sa utang, no? Tapos may kakausap sa yung abogado, abay parang hindi naman ho yata tama. Biruin nyo po, katagal pong nag-aral. Di po ba, nag-take pa ng ng bar. Tapos tatawagan kayo para singiling kayo. Parang hindi naman ho yata tama. Ganyan ho ang mga taktika nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to. Kunwari kakausapin kayo ng abogado. Di ba? Masyado nilang pinabababaho yung yung mga abogado natin. Samantalang, nako po, hindi ho basta-basta yung mga yan. Pero katagal ho nag-aral, ulitin ko, katagal nag-aral, nag-bar pa. Tapos gaganunin lang nila. Masyado naman yata mababatingin nila sa mga natin, mga abogado natin. Hindi ho tama yan. No? Doon po sa usapin na lalaki po yung yung utang ninyo, may posibilidad no na lumaki. Depende ho kasi yan sa magiging desisyon ni judge. Depende yan doon sa sa ebidensya na ipipresent po no nung nung naghabla. No, in our case, Ola. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Malabo pa po sa alkitran no na magsampa ng kaso sa small claims court. No, itong mga bugo katabusan ng online lending apps na to, lalo na yung mga fly-by-night na yan. Totoo po. Hindi huharap yan. Hindi naman juridical entity yan Walang karapatan humarap yan. No? Totoo po yan. Tsaka sa dami po ng batas, no? Na hindi sinunod niyang mga yan, abay talagang hindi ho tutungtong yan. Mababaliktad ho sila Di ho ba? Tingnan nyo ho Yung Data Privacy Act po natin, may criminal liability yon pag napatunayan po na may ninakaw sa inyong data at kinalat nila. Isa yun. Number 2, the Truth in Lending Act po, may criminal liability din po yan. Hindi ini-explain yung utang Di po ba? Hindi ho sinasabi sa inyo, walang full disclosure. Paano nyo maintindihan yung hinihiram po ninyo? Kaya nagkakabaon-baon po tayo Kasi wala tayong alam doon sa hiniram natin. Diba? Sinungaling pa. Marami ho ko nare-receive ngayon. Biruin nyo. Ilalagay daw po 120 days. 10,000. Tapos pag kinlik nyo na, 1,000 na lang 7 days. Tignan nyo kawalang yaan nyo. Diba? Kunwari, sinusunod nyo yung The Truth in Lending Act tapos hindi nyo naman tutuparin. Mga siraulo kayo. Diba? Yun dalawa. Tapos, yung ceiling on interest rate po, nakita nyo? Pag 10,000 pababa, 15% lamang po ang kabuuan na interest na po pwede nilang ikarga at additional lamang po na 5% na penalty pag lumagpas po kayo sa inyong due date. Okay po? Yun po sa ceiling on interest rate, 3 na yun. Tapos meron pa yan yung sa Consumer Act of the Philippines. Kagaya ng sinabi ko kanina. I-advertise po niyan, 120 days, 90 days, 60 days.
Diba? Pagputok ko ng bola, 7 araw lang pala. Or, tama naman, 90 days. Pero 90 or 95% ng utang kailangan bayaran. Yung natitira, yun ang babayaran mo dun sa natitirang buwan. Sira ulo, di ba? Hindi ho tamang pagpapautang yan eh. O, eto po, mapunta tayo dun sa small claims. Sabi ko nga ho sa inyo, may posibilidad. Pero malabo pa po sa alkitran yan na maghabla po sila. Kasi ho, sabi nga sa inyo, lalo yung mga fly-by-night, walang karapatan magdemanda yan. Now, let's say, registered, diba? Legitimate. Oh. Hindi rin ho, sa tingin ko hindi rin ho sila magpupunta ng korte. Bakit? May nilalabag din po kasi sila eh. Oh. Kasi po, pag napatunayan nyo, kasi ito yan, no? Pagkaya nasa small claims court, kayong dalawa ho maghaharap. Mag-uusap kayong dalawa. Pag-uusapin kayo ni judge, magkasundo kayo kung ano ba talaga. Kayong dalawa mismo. Pagka nagkasundo kayo, tapos ang usapan, didesisyonan ni judge yun. Ngayon, pag hindi kayo nagkasundo, okay, riribisahin ni judge yun, yung mga ebidensyang ipinresinta nung nagdemanda. Ngayon, kung kayo po'y may ebidensyang ipipresent din, babasahin din po ni judge yun. Kasama ho sa pagbabasihan ng desisyon yun. Pag nakita ho ni judge na may mga harassment, mataas ang interest rate, bababaliktad ngayon yan. Instead na makasingil sila, nung gusto nilang singilin, baka sila pa ho magbayad. Baka may kulong pa yun, makukulong pa sila dahil nga may criminal liability po yung pangharas. Nakita nyo ho? Hindi ko ho sinasabi ito para ho kayo konsentihin na wag bayaran yan. Hindi po. Sinasabi ko po ito, binibigyan ko po kayo ng kahit papanong edukasyon tungkol dito para po, hindi kayo matakot. Kasi ginagawa nila hong panakot yung small claims na yan eh. Which is hindi naman ho dapat. Di po ba? Kaya ho tayo nagkaroon ng small claims case, Kasi po, gusto pong paigsiin ng Supreme Court yung proseso po pagdating po sa sigalot sa utang. Okay? Pag-usapin po sa utang, usapin sa upa, sa serbisyo, yan, pinaiigsi po yan. Kasi napakarami na po kumbaga kaso sa korte na tungkol sa utang na natitenga lang po. Ngayon, ginawan po ng paraan ng Supreme Court yan. Pinaigsi po. Yun po yung dahilan kaya meron tayong small claims. Okay, ngayon, etong mga bugok at abusadong online lending apps, laging pinananakot. Dapat ho bang katakutan? Hindi po. Kasi po, tingnan nyo kung wala naman ho kayong ginagawang masama, diba? Kung meron hong panluloko at panlilinlang na nangyayari doon sa proseso po nitong mga bugok at abusadong online lending apps, sila pa ho ang masahatulan dyan. Diba? Kasi biruin nyo mga ginagawang kawalangyaan itong mga to, sobra. May mga batas na in place, ayaw sundin. Di po ba? Biruin nyo, ang SEC po, gumawa ng Prohibition on Unfair Debt Collection Practices na memo. Ano ginawa? Nahirapan po ang SEC ilista yung mga bawal. Yung mga bawal na sinunod ng mga tado, di ba? Kaya nga ako sinasabi ko sa inyo, huwag nyo ho silang tangkilikin. Kasi wala ho kayong patutunguhan dyan sa mga yan. Napakasisinungaling niya mga yan. Puro loko-loko. Lahat ng panluloko gagawin. Kagaya sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Sasabihin, itong halaga, 10,000, 120 days. Pag kinlik na gano'n, biro yung 1,000 in 7 days. Di ba panluloko yun? Dapat sila ang kasuhan ng ng estafa eh. Ito ho, liliwanagin ko sa inyo Hindi ho porkit estafa ang sinabing kaso, tungkol lamang po sa pera, hindi po. Basta po yan, may panluloko at panlilinlang, pwede ho yung kasuhan ng estafa yung mga yan. Dun lamang po, panluloko at panlilinlang na yun eh. Diba? Kaya nyo pinindot, yung kinlik yung button, kasi, i-discuss sa inyo, 120 days at 10,000. Di po ba? Nung kinlik nyo ngayon, bigla na lang 7 days, tapos 1,000. Mali yun. So, sila ho po pwede yung sampahan ng kaso ng ganun. Ang pinakamainam po, pag kami nangyari sa inyong ganyan, lagi ho kayong dudulog sa mga abogado, sila po nakakaalam yan eh. Tanong nyo ho sa kanila kung ano yung dapat gawin. Kumbaga,
Worth it ba na idemanda sila? Diba? Kasi sila ho makakasagot sa inyo yan eh. Diba? Kumbaga, worth it ba yung gagastusin mo na idemanda sila? Oh. Ganun po yan. Kasi sa lending po, financing at bangko, ganun din po ang assessment eh. Worth it ba na idemanda mo sa small claims court yan? Diba? Kasi kung ganyan ho kaliit, 5,870. Diba? Sasabihin no, sisingilin kayo 15,000 kasi sa mga charges. Depende, yung charges, yes. Probably, madagdagan kung pabor po yung desisyon sa kanila at wala silang ginagawang masama. Pero kung may mga ginagawa silang masama, babaliktad po desisyon niya. Baka hindi na ho kayo pagbayari, sila pa. May kulong pa yun. Di ho ba? Wag ho nating katakutan yung lagi sinasabi, may small claims na ikakaso sa atin. Di po ba? Pagka ho mga ganyan, pakalmahin ho natin yung ating nararamdaman. Kasi nagiging natatakot tayo sa mga ganyan. Nagkakaroon tuloy tayo ng anxiety at depression. Di po ba? Ang gawin po natin, basahin lang natin, kalmado. Di ba? Tapos, kung di natin naintindihan, dumulog tayo sa abogado. Kung wala pa ho tayong extra pera, punta tayong PAW. Di po ba? O kung yung kumpanya pinapasukan nyo po, may mga abogado, magtanong ho kayo. Sasagutin naman ho kayo niyan. No, hindi naman ho madadamot yung mga kasama nating mga abogado diyan. Ako nga ho eh. Nagtatanong ho ako doon sa mga namin, sa mga abogado po namin. Di po ba? Kasi ho, usaping legal ho yan eh. Di po ba? Pinag-aralan pong matagal yan. Hindi mo po pwedeng, kumbaga, manonood ka lang ng ng video, di kaya magbabasa ka ng sa Google, hindi ho. Abogado talaga dapat ang tinatanong diyan. Ako ho, nagtatanong ho ako sa abogado. Lalo kung mga usapin legal po. Mahirap po kasing magaling-galingan, no? Kaya ho tayo, lagi lang ho tayong sumasangguni. Iba ho yung may assistance ho ng mga abogado. Sila ho nakakaalam yan. Doon po sa nagpadala ng katanungan na yan, isa ho sa taktika nila yan para kayo po itakutin at iharas, no? Ngayon, ito ang lagi kong sinasabi, pag-ipunan, tsaka nyo ho bayaran. Okay? Tapos po, yung pinagbayaran nyo po, itatabi nyo. And ito po make sure na yung inyo pong nahiraman na OLA is legitimate. Pagka yan illegitimate, meaning illegal, kung magkano na lang po yung disburse sa inyo, yun na lamang po ang bayaran po ninyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po! Yun lang!